Pagdurugo ng utak dahil sa maling pagturok ng anesthesia ang lumabas na sanhi ng pagkamatay ng isang batang nagpatuli nitong Mayo. Base po yan sa resulta ng autopsy ng pulisya. Nakatutok si Mark Salazar. Ganito na po, hindi ka mo talaga matanggap. Ang sugat na iniwan sa pamilya ng pagkamatay ng batang nasawi matapos magpatuli noong May 17, tila nabuksan sa paglabas ng police autopsy report. Batay rito, mali ang paggamit ng anesthesia nang tumuli sa bata. Ang cause of death ay subarachnoid hemorrhage. No? Ito raw po ay maaaring, ibig sabihin ay may nakitang pagdurugo sa isang parte ng utak po ng bata. No? At posible pong may kaugnayan dito yung pong pagturok noong anesthesia. Mas masakit po nung nilipig na po yung anak ko. Araw-araw po talaga malungkot ako. Hindi po nawawala. Mas masakit po ngayon. Kanina, isinampana ng Manila Police District Homicide Division ang reklamong reckless imprudence resulting in homicide laban sa nagtuli sa bata. Bahala na po yung batas po sa kanya. Pinihiling ko rin po na matapos na po ito yung makulong na po yung doktor. Kasi hindi ko rin po talaga alam kung paano po magsisimula Pagka-file po natin ng reklamo, ang gagawin po ng piskal ay ipatatawag po yung both parties, yung respondent at po yung ating complainant. No? That will be the time for the respondent to answer all the allegations against her. Maliban sa autopsy report, kasama sa ebidensya ang testimonya mismo ng ina ng biktima at ang sekretarya sa klinik kung saan tinuli ang bata. Siya ang tinanong kung doktor ba talaga ang amo niya. Hindi ko po kasi alam na na doktor o ano man po. Alam ko po kasi po siya, komadrona po. Matagal na aniyang nagpapaanak ang amo niya at marami na rin aniyang tinuli. Kaya ikinagulat niya ang nangyari. Feel ko sa anesthesia talaga siya. Groggy siya. Malikot po talaga. Ang malikot ay nagwawala. Hindi naman po siya totally nagwawala. So parang nag-aano po siya kasi hindi niya po siguro mapil yung katawan niya. Walang medical expertise ang sekretarya ng klinik pero ang nakita niyang huling sandali ng batang biktima ang lalamanin ng kanyang sinumpaang salaysay. Sa bibig po niya may bulana Tapos ang mata, Hindi ko po siya nakikita parang tumaano po parang tumitirik po. Pero malakas po siya hanggang sa matapos po yung tuli, kinakausap ko po siya para sana ma-relax siya. Sinusubukan pa naming kunin ang pahayag ng babaeng nagtuli sa bata na tumatayo ng akusado sa kasong ito. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras.